Fed Talk at the PILG. This is Fed Talk at the PILG, a friendly conversation on anything and everything federalism, with our host, Attorney Gwendolyn Pimentel Gana. This podcast is brought to you by Pimentel Institute for Leadership and Governance and Hans Seidel Foundation, Philippines. Good day to all our listeners and viewers. Welcome to PILG's Election Series podcast. I am Gwen Pimentel, your host. We are fortunate to have with us today two experts in the field of elections. And we're very, very happy to have them with us because we are fortunate and I'm sure we are going to learn a lot from them. So without further ado, I'd like to introduce our guests. We have with us former COMELEC Commissioner and the founding trustee of Democratic Insights Group. He is a lecturer of the SLU Law and the Philippine Judicial Academy. Recording in progress. And of course, he is a hopeless romantic. Sabi niya yon, but attested to by his lovely wife, Carla. Okay, we have no other than COMELEC Commissioner Louie Ghia. Hello, Louie. Kumusta ka na? Mabuti naman. Magandang hapon, Gwen. Magandang hapon sa lahat. Nako, natutuwa kami talaga na, pinagbigyan mo kami ngayong hapon. So, I'm sure excited na lahat pinig kung ano man mga balita natin dyan dito sa coming elections. Ngayon, meron pa rin tayong isang magaling na guest. Nako, tawagin ko siyang Tilibert Laok. He is a co-founding trustee of the Democratic Insights Group. And he is a senior professional lecturer at the Political Science and Development Studies at the De La Salle University. He is also a senior resident director for elections and civil society development for Asia of the National Democratic Institute. He used to serve as a regional director and executive director of NAMFREL, and he holds an MBA from AIM. So, marami pa siyang mga qualifications, pero I'd like to welcome, nag-work na pala tayo together sa CHR, di ba? Telibert. Hello, Telibert. Bumati ka muna. Salamat sa invitation. Tama na po yung introduction. Magandang hapon po sa lahat na kasama dito at saka mga nakikinig po. Oy, naku, talagang salamat sa inyong dalawa kasi talagang pinagbigyan nyo kami. Alam nyo, marami kasing nangyayari na, di ba, dito sa political scene. Imagine mga siguro more or less mga 10 days na lang, election na. Di ba? Talagang malapit na talaga itong election. So, unang tanong sa inyo is that ready na ba tayo? Ano ba, sino-sino pala muna ang stakeholders dito sa election na to? Siguro kung Louie, bigyan mo kami ng insights on that. Siguro unang-una, siyempre, ang gusto nating tingnan yung mga kandidato, no? Handa na ba sila? Pangalawa, yung mga botante, nakapili na ba sila? O kaya makakapili na kaya sila by the time that they vote, no? Parati natin minumungkahin na mas maganda siguro na bago pa lang pumunta sa presinto, may pinili na dahil medyo mahirap kung doon ka palang pipili pag nasa presinto ka na. Pangatlo, yung ating pangatlo siguro, ang pinaka-importante yung COMELEC. Handa na ba na magpatakbo siya ng isa sa pinaka-komplikado at sopistikadong proseso ng halalan sa buong mundo, no? So yun yung ating dapat tingnan ng mga stakeholders. Of course, mga civil society group, yung mga watchdogs, National Citizens Movement for Free Election, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, at yung mga iba pang watchdog kagaya ng Legal Network for Truthful Election, at yung mga iba pang grupo, kagaya po ng grupo din namin, Democratic Insights Group. Medyo binabantayan po din namin yung, minamatyagan namin yung mga pangyayari sa eleksyon pang ma-improve yung ating demokrasya sa susunod na mga panahon. So talagang
yung sinasabi mo, lahat halos dapat maging prepared, di ba, dito sa ating eleksyon. Ano bang, what is at stake in this election? Stilibert, ano tingin mo? What is at stake really? Ma'am, marami po. Sa aking naisip, una is yung ating state of education, kulela talaga tayo, alam natin yun. Based on the program for international student assessment, ang ating mga 15-year-old individuals, kulelat sa reading, math, and science. At ito ay kadahilanan po nito, isa sa mga kadahilanan ay under budgeted ang education. Siguro hindi na tayo lumayo doon sa mataas yung ating corruption, so baka nahigop din po yung mga pera sa education. Sa akin po yun ang pinaka-alarming. At ito ay nangangailangan ng maayos na pamamahala. At medyo malayo-layong pananaw. Kasi yung correction sa education, whether it's budgeting, improving facilities, improving the curriculum, the standard of instruction, comparing it to global standards. Life cycle there is a long cycle, maybe 2 generations. So if we don't start now and we don't make that correction, I know EDCOM is reporting about successes or some advancements doon sa education, but it's going to be a long way. And yung tingin natin dito, yung correction natin, steady din siya. Maayos yung ating, sabihin na lang natin, maayos yung mga kandidato. Pag maayos yung kandidato, alam niyo na yun, ma'am, tumatakbo kayo sa election, at least yung tatay niyo, I had the privilege to know. And of course, your brother, maayos sa mga kandidato, hindi magkakamali ang mga botante. Pero sa mga lugar na halimbawa, ang kandidato ay isa'y sugaro lang, isa'y drug dealer, walang panalo ang botante. So, balikan ko lang sa punto na ang demand, what is at stake sa akin is really our state of education. Ang labas ng maayos na hindi maayos na education, ang labas niyan ay pangit na skill level sa trabaho. Pag gumraduate yan at nagtrabaho yan, ang skill level niya mababa lang, mababa ang sahod. So walang pag-angat po. Nako, yung mga sinabi nyo, number 1, yung education, state of education, tapos yung state of yung parang moral fiber natin na puro corruption, di ba? Yung mga ganyan, no? If that will be the one that will fuel the election of these officials, naku, napakalayo pa ng ating aabutin. Pero sinasabi mo, long term yan, di ba? Long term. So, importante talaga yung boto natin. Ngayon, meron nagsabi sa akin na in this election daw, more than 180 congressmen are running unopposed. Is this, or other local official offices, walang mga kalaban. Is this an alarming occurrence or a good testimony that our electorate have actually chosen good elective officials? Kasi bakit sila marire-elect? Walang lumalaban sa kanila. Maganda ba yon? Or alarming itong sitwasyon na ito? Kung Louie, ano tingin mo? Well, siguro si Telebert talagang tiningnan niya yan, yung datos diyan, But simple, ang election is about choosing, Dapat may pagpipilian. Oo nga. Ang masama diyan kasi pag walang tumakbo o walang kalaban, ibig sabihin inayos na yung eleksyon bago pa lang magkaroon ng eleksyon. Which is actually, ang ibig sabihin parang ninakaw yung karapatan at kapangyarihan ng mamamayan pumili. Election is about choices. Pag tinanggal mo yan sa mamamayan, inayos ng mga politiko na ito na lang ang tatakbo at walang kalaban, pag nanakaw yan ng kapangyarihan ng mamamayang pumili. Kasi hindi pwedeng yung mga elites ng political parties at mga political groups o kaya worse ng mga dynasties ang magdesisyon kung sino yung uupo. Kasi kung walang kalaban, sila yung nagdidesisyon doon . So we want competitive election. In fact, kami sa Democratic Insights Group, yun ang aming mungkahi na gawing mas competitive ang ating election. At isang ng competitiveness ng election, marami ang lumalaban. Simple lang, para may pagpilian ang mga botante. Kung kasi walang pagpipilian, walang saysay.
Mhm. election. Oo. Pero yun na nga nakita ko yung sa Democratic Insights Group ninyo, think tank ito, di ba? That you promote yung electoral competitiveness. But how do we promote this? Eldibert, paano ito, kasi sinasabi mo nga ni Kong Louie na kung walang pagpipilian, anong klaseng demokrasya yon, di ba? Pero paano natin na i-engganyo or makita yan ng taong bayan na, ay, hindi pala yan mabuti, wala kalaban. Kasi mamaya ko na i-share sa inyo kung ano yung napulot ko na sabi-sabi ng mga politikan tumatakbong walang kalaban, no? Pero ano sa tingin mo, Telibert? Paano natin Oo. i-promote ito? Susugan ko lang yung sinabi ni Commissioner Gia, parang nag-decide na sila para sa atin. Mm. At yung pinakamasakit kasi kung tutusin natin, ay dapat binigyan tayo ng maayos na kandidato at may pagpipilian. So, ang una ma'am, ang kadahilanan ba sa aming study, so nag-uusap na sila, ang mga partido, takbo kayo dyan, hindi namin kayo kakalabanin, takbo kami rito, hindi ko kayo kakalabanin, una yan. Pangalawa, mataas masyado, pero although wala akong datos sa ngayon, ang cost of participation, ang iba ay sadya nilang tinataasan at papamudmud ng pera para siguradong konti lang ang pwedeng lumaban. So ang barriers to participation talagang sila mismo ang nag-create to constrict the contest. Number 3, wise din naman yung ibang kandidato. So kung medyo patingin nila ay medyo sugal masyado, 3-termer na siya, maayos yung kanyang pamamalakad, mahirap siyang kalabanin. So hayaan na lang natin pag natapos na siya na term tsaka na tayo lalaban. So marami ang conditions around our electoral system that sort of gives the players yung diskarte. Pero tingin ko ang isa sa mga kailangan naman nababahala dito mismo ang COMELEC. Parang ano siya, para siyang football game, 'di ba, sa Europe. Pag maayos yung dapat may maayos na mga teams at saka talagang maayos sila. Tapos yung refereeing maayos. Yung sa COMELEC, ang tingin ko, paano matawag or paano natin matatawag na election kung wala naman talagang kalaban. So, kung game na yung process, although tingin ko sa COMELEC kasi election management naman siya, pero I think whole of society will have to be putting effort here in terms of why are some elections uncontested. In 2011 at 2022, 508 positions or 13%, 14% of all the positions, single positions were uncontested. As you said now, maybe the numbers are more. But we saw the same numbers, 500, 800 in the past 2 elections. But in 2022, it's 13.8% or 508 positions. So this is actually not good. Para malaman ng ating mga kababayan, di ba? Not good, basta, pero kung ako lang ang kandidato, good for me. Oh, good for you, di ba? Pero masasabi mo ba less cost for them yan? Na kahit na asan nang gagaling itong mga ayuda na mga binibigay pa rin, di ba? Sobra-sobra. It actually puts really the cost of elections very high. Merong nagbalita sa akin noon na sabi ba naman sa akin na, ay, alam mo yung mga infra, hindi naman importante pala yan. Ngayon nakita na namin ang sikreto, ayuda pala. Kasi diretso sa tao. Yun ang sabi nila, naramdaman daw ng tao ang ayuda. Ngayon, it's very difficult dito sa, kanina nga sabi ko, ano ba nangyayari sa election natin? So, is there anything different in this election from past elections? May pagkakaiba ba or the same issues, same problems, challenges, pare-pareho lang ba or mas ibang klase ngayon? Kung Louie, ano tingin mo? Well, generally pareho yung basic feature ng ating election, no? Yung culture, yung kwan. Kaya lang may talagang napansin ako na marked na pagkakaiba yun. Unang-una dati yung mga dinastiya, no? Yung mga dynasties dati parang defensive pa sila.
yung Oo. pinapaliwanag nila kung bakit sila tumatakbo at bakit sabay-sabay. O Oo. bakit may kaparehong kamag-anak na tumatakbo kaya incumbent. Ngayon ang napansin ko, pinagyayabang pa yung brand ng apelyido. So hindi na ngayon negative sa kanila yung pagiging dinastiya, kundi nagiging advantageous sa tingin nila yung brand ng pamilya nila, no? Alam naman natin, I mean, dynasties, no? Why do you keep leadership position limited to a single family? Parang iisa lang ang may kaya. And malaki ang temptation na magkaroon ng control sa politika. At alam niyo naman, pag control sa politika, ang kaakibat doon ay control sa regulatory, may regulatory capture din. Yung gano'n, alam natin yun, no? So yun, yung una. Pangalawa, yung phenomenon ng ayuda. No? Hindi yan, although may mga ayuda din dati, no? Ngayon, mas napag-uusapan at ang sinasabi nga ng iba, mas malaking issue ito dahil napakalaki ang halagang na-identify na ayuda, no? At mukhang lumabas naman yung ayuda na yan sa budget pa man lang, no? Ang laki ng unprogrammed funds for an election year. So anong ibig sabihin nun, no? At internationally po, no? Internationally, isang global standard for a free and fair election, yung pagko-condemn sa practice ng abuse of state resources. Recognize yan. Isa yung challenge sa election integrity. Yung paggamit usually ng incumbent sa pondo ng pamahalan to gain undue electoral advantage. So yun ngayon yung nakikita natin at sa tingin ko nakakabahalang phenomenon, no? Okay, siguro pangatlo, yung at ito, although hindi ito unique ngayon, pero mas mapapaigting marahil itong phenomenon na to, ito yung sa disinformation at misinformation because of technology. Lalo na ngayon, siguro mas malakas ang impluwensya ng artificial intelligence sa mga pangangampanya, and I hope hindi ito maging malaki na factor para ma-deceive ang ating mga botante. So, yun yung tatlong nakita kong kakaiba dito sa 2025 elections. How about you, Telibert? Meron pa ba tayong ibang ibabahala? Ma'am, yung sa aming initial study, walang pagkakaiba doon sa level of participation ng women being candidates. So sa 2022 elections, ang nakita namin ay ang mga kababaihan ay 21% lamang sa mga kumakandidato. At hindi namin nakita ito na may malaking pagbabago. At ang aming isa sa mga layunin ng aming organization, Democratic Insights Group, kasama doon sa electoral competitiveness, na sana tumaas ang candidacies, a number of women who become candidates in the elections. Sa 2022, the 21% who were candidates, 23% lamang ang na-elect. So yung aming paningin dito is ang governance kung walang paningin ng babae ay 180 degrees lang. Pag may babae, 360. Hindi naman, walang kasalanan, walang may kasalanan, lalaki, iba ang aming tingin. Ang studies bear that and show na pagbabayang namamahala talagang family, children, and education, and community. Ano talaga, sakop sa kanyang paningin talaga yan. Ang mga lalaki, kami, kahit nakita namin yan, hindi namin nabibigyan masyado ng kahalagahan. Hindi yan namin kasalanan, hindi din kasalanan ng kanino. Ano lang, because of how we are brought up. It's really more than cultural, probably it's more than that. So, isa sa mga parang parehas lang. So, isa sa aming mga layunin ay sana mataas na makatulong kaming mga kampanya para tumaas ang candidacies ng women to at least 30% at may pagpipilian talaga yung mga tao. Ma'am, and the other change dito is outside of our of the country, which is actually the China-US what you call this at this particular time.
yung sa trade war, which is impacting all of us, not just the country, but it demands that our rulers or leaders or lawmakers will have the nuanced understanding of what are the implications on our own business, the way our production, our imports, um, the way we provide or prepare our own citizens for jobs that are coming that will differentiate our workforces from the other. So, yun ang kaibahan. Parating gumugulong at nag-iiba ang takbo ng mundo na kailangan din nating tumugon at tumingin na tayo mismo ang gagawa ng adjustments in order to also preserve our own economy, country, and all. Naku, parang sabi ko, oh my goodness, so talagang dapat pala tama ang piliin nating mga kandidato. Ang problema is, yung mga tumatakbo ba ngayon, karapat-dapat. Mayroon ba tayong mapipiling mabubuting mga kandidato? I'm sure, marami naman dyan, di ba? Pero yung sinasabi nila na winnability, yun talaga ang importante. Pero how do we encourage naman at this point in time, no? Ang ating mga kababayan, na sana naman piliin nila yung dapat or karapat-dapat. Kasi sinabi mo nga, Kung Louie kanina, dynasties. Ngayon, hindi na sila nahihiya. Wala nang subtlety. They flaunt it, di ba? Ako si ganito, anak ni ganito, asawa ni ganito, you know? And then, ayuda. Parang, wala namang, parang okay lang. Tumatanggap ako ng ayuda kasi naman galing to sa gobyerno, walang problema. Tapos, wala, talagang subject tayo sa disinformation and misinformation. AI, grabe, ibahin yung itsura mo, or ikaw nagsasalita, hindi naman pala ikaw. Tapos yung, as you said nga hanggang ngayon, yung level of women participation, talaga namang hindi lang dahil sa babae ko, pero totoo, marami kaming mga nakikita na hindi nakikita ng mga kalalakihan, di ba? Ibang perspective natin. At saka, totoo, no, we are really affected by yung world events, lalo na itong ating China against US, trade wars, tapos kasali naman tayo doon. Kasi nga, ang lapit-lapit natin sa China, tapos hanggang ngayon ang influence ng both China and the US talagang naglalaban-laban dito sa atin. So, parang nakakabahala, di ba? Pero how do we now communicate this to our voters? At saka masasabi mo ba na enough na ba yun na sasabihin natin sa kanila, ito yung mga listahan ng mga kandidato. How do we promote them? Kasi ang dami naman magagaling dyan . How do we reach our voters before the 10 days na lang? May pag-asa pa ba yung mga magagaling? Paano natin gagawin yun, Kung Louie? Okay, ito yung pinakamahirap na tanong mo, Ma'am Bueng. Kasi ang hirap magsabi na, nako, baka wala na sa eleksyon na to. Napakalapit na yung eleksyon. Hindi ko alam talaga kung paano natin maiiba pa ang pananaw ng nakararami para lang yung ating eleksyon mag-produce ng yung kanais-nais na outcome na angkop sa pangangailangan ng ating bayan. In other words, kung kailangan natin na pagandahin ang ating educational system, so meron ba tayong pinipili na makakagawa nito? Halimbawa po, ito po yung isang lungkot din, yung ang isang pinomeno na napansin ko, lalo yung mga tumatakbo sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives. Pag tumitingin ka ngayon sa Facebook, parang sa mga reels, ang daming sumasayaw, ang daming kumakanta at pinapakita nila sa kanilang mga accounts, Ang nagiging mensahe nito, actually wala. Ang mensahe yung pagsayaw, yung pag-attract ng attention. At ang nakakalungkot yan, may mga nakita din ako na alam kong medyo magaling at maganda ang performance, pero sumasayaw pa rin marahil dahil sa takot na pag hindi sila sumayaw ay baka mapalitan sila. So, hindi ko alam kung sa loob ng 10 araw ay magkakaroon ng pag-iba o ng ganitong kwan.
Kaya sa totoo lang po, kung sa akin lang, not that I'm being pessimistic, no, naniniwala ako na may mga lugar na kung saan maganda ang magiging resulta, yung mga karapat-dapat ang mananalo. At nangyayari naman yan kada eleksyon. No? Ngunit gusto kong gawin itong eleksyon na to na isang baseline para tumingin kung ano yung dapat na mangyari doon sa mas mahalagang presidential election sa 2028. Meron din tayong at sa totoo lang, galing lang kami ni Telebert sa isang strategic plan ng medyo kami-kaming mga maliliit na NGO, ika nga, na ang tinitingnan namin sa totoo lang 2034 at ganun katagal na Katagal. Oh. dahil napakalalim ng ating problema na sa tingin ko maging realistic at modest tayo sa ating mga gustong makita bawat eleksyon. Oh. Sana hindi ko po na-dampen yung enthusiasm natin sa eleksyon. Ngunit kailangan din nating i-recognize yung katotohanan at yung mga bagay na kung meron tayo. Oo nga. Naku, 2034. Ayaw ko nang bilangin kung ilang taon na ako by then. Ang haba nung cycle, di ba? Pero, going back to yung mga pagbabago, no, dito sa democratic process natin, meron bang kahalagahan ang party list in its form? Kasi may contribution ba sila dito sa, maganda sanang, di ba, supposed to be sectoral sila? Ano sa tingin mo, Elibert? Ma'am, siguro sagutin ko muna yung sinabi nyo. Anong sige. una, paano natin ma-encourage at matuhog ko itong party list. Oo. Yung sa party list ngayon, 156 parties ang tumatakbo. Okay? Ngayon, ma'am, if we base the surveys, we base the results from the surveys, maaring 20 women will go to Congress by virtue of the party list elections. Oh, 20 lang? Follow the 20, that's 30%. Out of a little under 30 out of 63 positions, di ba? So ako masaya ako doon. Na pwede tulay pala ang party list para mas maraming makakapuno ng paghalal ng mga babae. Ang ginawa po namin pagbilang niyan kasi ang party list required sila to submit the names of their candidates, di ba? Tapos nakahilera doon ilang babae na sa top 3, number 1 candidate, number 2 candidate, number 3 candidate, or all candidates. All 3 candidates are women, so like Gabriela and others, puro babae yun. So pag tama yung mga surveys, nakikita 20%, yung 30% yung mga doon, mga kababaihan. Ngayon, mahalaga ang party list sa maraming kadahilanan po. Tulad ng sinabi ko, tulay siya ng pagdami ng babae sa Kongreso. At palagay ko hindi pa rin nawala ang layunin ng Constitution na mga sectors that are marginalized, sila pa rin ay kumo-compete. Kaya lang ang kanilang they compete against bigger or more, sabihin lang natin, formidable party list groups. For example, there are 2 party list groups in our study na sa isang probinsya lamang sila kumukuha ng boto nila. 80% ng boto nila, isang probinsya lang binanggagalingan. Okay? So it shows kung ano ang sino sila, anong strategy nila, at saan sila kumukuha ng lakas. So they probably are strong in the province already that they can draw votes to get them at least 1 seat. There are other party lists also that they need to rely on a network of organizations throughout the country. Mabanggit ko siguro yung mga teachers, wala akong particular pangalan, but mga teachers, nakita namin 80% of their votes came from 39-40 provinces. So they must be relying on that network of teachers to draw their votes from. Diba? So ang sa akin, kahit papano, alam ko impaired yung ating party list, marami nagsasabi din doon. Ako kung tatanungin, merong mga pagbabagong kailangan gawin. Pero makabuluhan pa rin siya kasi kahit papano pumapasok ang mga underrepresented. Ang atin din nakakatulong siya kasi ang distribution ng seats po
and you know this better than I do, that once you have distributed the seats for those who have 2%, more at least 2% of the valid votes for party list, once they're allocated seats, all ang mga hindi the seats that are unallocated will go down the line from the next highest vote getters all the way up to 63 seats that become distributed through the process. So that in a way it's inclusive. Ang tawag namin doon is inclusive, and it's still despite the impairment. Ma'am, I think isa sa mga nakita ko paano natin matulungan ang botante para mamili. Ang tingin ko ganito. Sa halalan natin parate, pag gusto mong pumili ng lahat na kandidato at punuin mo yung balota mo, that's 24 to 36 names depending on where you're voting from. So hindi yan madali. Kaya siguro yung ibang botante, name recall na lang. Kasi isipin niyo nagtatrabaho ako, tapos pwede ba akong umupo? Nagtatrabaho ako araw-araw, umupo para lang kilatisin to lahat. Number one. Number two, wala masyadong information na pwede kong pag-ibanggain na na i-compare ko talaga sila ng mga kandidato para mamili ako ng maayos. Hindi sapat ang information. Number three, yung narrative. Sino may karga ng narrative? May nagkarga ba ng narrative na patungkol doon sa trade wars ng China at saka US? Meron kakayahan ng mga kandidatong mag-articulate nito. Depende na lang kung talagang gusto nilang i-articulate. Kasi puro naman yan matatalino, mga karamihan yan, aral naman. Pwede talaga nilang i-craft yung narrative na umiigting sa isip ng botante at sila ay mangingibabaw sa contest so they can differentiate themselves by the articulation of the narrative. But the party is, no one is doing that. So I think partly, tingin ko, civil society must carry the narrative and try to find a way to disseminate the narrative to make it popular. But also, parang naisip ko, baka maganda sigurong bitbitin din ng COMELEC eh. Parang kung si COMELEC ang tagagatong ba? Gatungan ng COMELEC. Oy, sumagot naman kayo, China, at saka patay yung ating trabaho, yung ating exports ay 17.5% ang tariff. Tingnan nyo nga yan, sagutin nyo nga yan. Pero ngayon ba, hindi ko masyadong napansin, no? Either kasi hindi ako nanonood minsan ng regular news, mga na rin, pang yung mga pinapasa lang sa akin ng mga information. Pero meron pa bang debates ngayon conducted by COMELEC? Kung gusto natin na mag-lead ang COMELEC, maybe they can say na ano yung issues important sa election, part ba yung kanila ng mandate nila? Louis, is that part of the mandate of COMELEC? Na sana they also identify the issues that the candidates should at least address. Magandang proyekto yan ng COMELEC, no? Unang-una hindi siya compelled to do that, pero magandang initiative yan ng COMELEC. At ginagawa naman yan ng COMELEC depende sa term, no? Ngayon lang ata, hindi ko po alam kung merong directly COMELEC sponsored debate that's going to happen. Pero nagkaroon mga two months ago nagdebate, pero ang nag-initiate but with the kumbaga approval of COMELEC yung yung mga networks natin. Yes. Sponsor tayo ng debate. Kaya nga lang ang nangyayari kasi sa debate, Ma'am Gwenes, mukhang hindi pumupunta yung tinatawag na mga front runners, no? Pumupunta yung mga kailangan ng exposure. At magaganda ang mga debate doon sa kaya lang hindi ito nakikita na crucial sa magiging resulta ng eleksyon. So siguro ibalik natin doon sa isang sitwasyon na importante sa mga kandidato dapat ang sumama sa isang debate. In line with that, Ma'am Gwen, naalala ko kasi bahagi din ako ng COMELEC noong 1992. No? Naging staff ako ni Christian Munsod nung kagagraduate ko lang sa UP noon. At 3 taon din ako bago ako nag-private practice. Isa sa unang ginawa ni Mr. Munsod ay nag-sponsor ang COMELEC ng presidential debate.
ah, kami mismo ang pumili ng mga issues at nasasagutin nila na hinango din namin yan sa mga academics, no? Mm. Ng mga recommendation kung ano yung issues na dapat tanungin sa mga kandidato. Ngunit ang legal framework kasi noon, Ma'am Gwen, ay yung Republic Act 6 sige, hindi ko na lang Alzheimer's na, medyo nakalimutan ko na. Kasi bawal ang mga kandidato na bumili on their own ng airtime at print space. Oh, In yeah. other words, yung COMELEC yung bibili ng airtime at free space at i-allocate na equally. Yan. Oo. That was our law. Those were our laws Yes. until the Fair Election Act was passed in 2001, yung Republic Act 9006. So yun, naging mahalaga yung debate sa mga kandidato. Tama. Oo. Ngayon hindi na ganun kahalaga eh. Sana maibalik natin yan, ano, na talagang mag-focus. Tama yung sabi ni Telibert COMELEC should lead the way in a lot of things. Na yung Telibert, sinabi mo, walang nagpipick up nung mga US, China, yung mga issues na ganyan. Syempre, di man na madaling intindihin kasi. Yung mga tao, di ba? Yung parang ang haba ng explanation na ibigay mo. So parang sa kanila, wala din pakialam kasi medyo ang mga botante. Nakikita nga yung sayaw-sayaw, kanta-kanta, yun ang nagkiklik. But going back to yung role ng COMELEC, talagang importante yung kanilang ginagawa ba ngayon? Sa tingin nyo sapat na they address yung itong vote buying. You know, they already filed, I think, issue sila ng show cause order sa ilang mga kandidato, ilan na ba yun? 17 candidates ba daw and more, plus pa. So, even non-candidates dito sa vote buying. Ngayon, maganda ba itong move na to? Does it make a dent, in the eligibility of these candidates na i-consider sila ng mga tao? I mean, kung nag-show cause order ka kay mayor ganito, naapektuhan ba yung kanyang pagkakandidato sa mga mata ng tao? Or dapat ba action na kaagad ng COMELEC ngayon bago ang eleksyon? Ano sa tingin nyo? Mangyayari ba yun? Kom Louie. Okay. Sige. Ako siguro ang unang aamin na ito ay magandang initiative ng COMELEC kasi nung panahon namin hindi ganito ka-aggressive ang COMELEC. I want to give the current COMELEC that credit, na talagang whether it can actually end up producing accountability or making the offenders accountable is something that we would like to see, better kung agad, but the resolution itself that allows that to happen at saka yung ginagawa ng COMELEC ngayon already sends a message that this is that you cannot just ignore. Iba na ngayon ang panahon, mahuhuli ka na. Kung ginagawa mo yung dati ngayon na. So that I think in that sense welcomed yan, At kasi may angkla naman siya sa batas. Pati yung yung mga misogyny, yung mga pag-iinsulto, Kakaiba din yan. Ngayon lang din nangyari yan. Imagine dati misogynists get kumbaga nakakalusot sila. Ngayon medyo na merong active na COMELEC na pwede silang makasuhan at pwedeng ma-disqualify, Of course, yung legal issue dito magandang abangan nga kung saan ito hahantong, But the thing is they're now taken to task. Now, on the other hand, magandang gamitin ito rin siguro palagay ko ng mga katunggali ng mga nabigyan ng show cause order na take advantage of na show cause ito kasi may ginawa siya at iboboto nyo pa ba sila? Parang gano'n. I mean, kanya-kanya sigurong pagtitake ng advantage,
at gamitin itong mga issue na to para mapaigting ang sarili nilang kandidatura. At gusto natin namang mangyari yan, yung mga kandidato mismo ang nagkakahulian sa kanilang sa Oo. kanilang sarili at sa akin mas positive than negative yan sa mga botante. Kasi ang mga kandidato ay napipwersang sumagot sa mga issues na tingin ko mahalaga kasi una, vote buying. Ano ba ang connection niyan sa pamamahala? Malinaw. Bakit ba gumagastos ng napakalaking halaga ang mga kandidato para lang manalo makuha yung isang pwesto na kung tutuusin ang sweldo naman ay hindi siguro less than 1/10 of what they actually spend. Correct. So bakit yun tanungin natin yun. Bakit gumagastos kayo ng ano ba sadyang mayaman kayo at mabait at gumagastos kayo ng ganung kalaki? Oo. You know, I mean, tingin ko yun yung mas mahalaga na tingnan nung bahala silang magsagutan o magkwan kasi it cannot be less than positive sa mga botante na marinig ang mga kandidato na nag-vote buying ka ba talaga o hindi. Oo. Totoo talaga. Yung mga ginagawa ngayon na pagbibigay ng ayuda, vote buying ba yan? Di ba? Oo, at saka, well, sabi nila, galing naman sa gobyerno yan eh. Ba't namin hindi tatanggapin? Vote buying ba yan? Ano sa tingin mo? Ikaw muna, Kung Louie. Hindi kasi, alam mo, ang vote buying sa akin, I mean, ordinaryong pagkakaintindi sa vote buying, kung binabayaran mo ang botante para ma-impluwensya niya kanyang boto, Oo. vote buying na yun. I mean, malinaw yun, no? Kaya lang, siyempre, may technical definition yun. Yung technical definition, yun yung pwedeng ma-disqualify at pwedeng makulong. Pero ako nga, I mean, kung ganun yung technical, pwede naman kasing kahit na doon sa ordinaryong pagkakaintindi ng vote buying, namili para ma-impluwensyan, kung hindi man sila makukulong dahil lusot sila pag sa technical na definition ng paso, huwag natin silang iboto. Tanungin nga, ba't ka nagbo-vote buying? Diba? Ayun, pangalawa, ang vote buying ay pwedeng galing sa bulsa ng kandidato o galing din ito sa gobyerno, lalo na sa mga incumbent. No? At mas masahol pa nga yun eh. Kasi at least, hindi ko sinasabi na tama ang vote buying, pero kung ginagastos mo ay galing sa sarili mong pera, siguro mas masama yung ginagastos mo na pang vote buying ay galing sa gobyerno. Diba? Kaya nga yung abuse of state resources na ay nakikitang isang malaking dysfunction sa genuine democratic election. Ganon din ba ang pananaw mo, Delibert? Kung tumanggap yung tao, di ba? Kasi sabi niya, binibigay naman to sa akin eh. Am I selling my vote kung tumanggap ako ng ayuda? Oo. Ma'am, sa tingin ko ganito, balik lang ako sa ng konti. So, okay yung ginagawa ng COMELEC is a shot across the bow, right? Parang they're duty bound to do it. Di ba? Nasa batas naman yun. So ako, natutuwa ako at na talagang mayroong will na magagawa naman pala to. Pero nagtatanong din ako, kung ako ang botante, anong kaibahan yan? Lahat naman sila namimili. Nahuli niyo pa ang aking kandidato. Oo nga, no? Yun pa ang tinumbog niyo. Parang political persecution. Tapos, para bang, balik ako doon sinasabi niyo, mahirap ipaliwanag. Ako, isa sa pagkakataon siguro to sa mga matitinong kandidato na maipaliwanag nila na kung bakit hindi tama yung paggastos at pag-akit mo sa boto mo, pag-akit ko sa boto mo sa kadahilanan ng pera. Ang tingin ko lang, para siyang opening ng mga medyo maayos na kandidato na pwede nilang pasukan yon. Tulad ng sinabi niyo na halimbawa, yung sa trade war ang hirap ipaliwanag. Pero kayang ipaliwanag sa gustong magpaliwanag kasi ang tingin ko, ang kandidato ay ang isa sa responsibility niya ay iangat niya yung kaalaman ng mga tao. Oo. Pero habang sumasayaw lang siya at wala siyang ginagawang pag-angat ng
kaalaman, medyo doon ang tayo nasasaktan. Kasi alam natin na maaring hindi niya matugunan yung mga pangangailangan ng kanyang panunungkulan kung siya may mamahalan. So, ang tingin ko, ang ganda ng ginawa ng COMELEC, nag-open siya ng areas where people can also come in and articulate. Kasi kung ang ginawa ng COMELEC, sabi niya kahit na nakasanayan yan, darating din panahon na ang aming karapatan gagamitin namin para ipapatupad ang batas. Oh. Okay, so baka hindi natin makikita kaagad yung effect now, but in a way meron din siyang impact kasi ang social media will magnify kung ano ginawa ng COMELEC. Kahit papaano malalaman ng mga tao yon. Alam ko kung may mga tao na ayawan naman nila ang vote buying, pero kung meron na silang choice, minsan di ba ma'am, alam naman natin sa probinsya tayo galing, baka mas delikado pang hindi ka tumanggap kaysa tumanggap, di ba po? Oo, di ba ma'am? So nag-ano doon. Tapos pangalawa, yung mga tulay kung saan gumagamit ng vote buying. So pag barangay captain, hindi ka maka-deliver sa akin, patay ka. Oo. Totoo. Di ba po? I'm sorry to use the word, but hindi ko inasabi na talagang it's a physical, but lagot ka sa akin pagka hindi mo mabigay yung barangay mo. So, ang dami niyang mga tawag lang natin dito is mga loopholes, weak points, but COMELEC is plugging some of these holes, and hopefully it will be normative primarily for the candidates. Correct. Tama. Mas So, konti silang eskotan. Correct. Tama, no? So talagang red flag na yun eh. Pag na at least na ano ka ng COMELEC, natawag ang atensyon mo, red flag na yon sa ating mga kababayan, no? So, well, medyo madami na tayo na pag-usapan. Pero ano pa sa tingin nyo kaya ang dapat ipaalam sa ating mga kababayan for maybe your message to them? Delibert, ikaw muna, kung ano kayo sa panawagan natin sa ating mga kababayan? Ma'am, sa namin, meron kaming lalabas na tinulungan kami ng isang ad agency na para tumaas yung participation sa party list. So ngayon kasi ma'am, ang bumoboto ng party list 65% lang. So imagine niyo sa presidential elections, ang bumoto ng presidente 95%. Lahat na botante rehistrado na sumipot. Oh, okay. 95% sa kanila ang bumoto ng presidente. Tapos 92% ang bumoto ng vice-presidente, ang taas. Pagdating sa party list, 65% lang, hawak-hawak mo na yung palota. Hindi mo hindi party list. Sayang, di ba? So meron po kami ilalabas na public ad na una, na huwag mong kalimutan na ang party list nasa likod ng balota. Pangalawa, isa lang iboboto mo. Pangatlo, parang binigyan ng buhay ng mga ad agency yung spirit ng Constitution that meron palang pwesto, pwede palang magkapwesto ang mga peasants, ang mga indigenous communities, ang women sa true party list. So binuhay nila yon kahit na na-captive na yung ibang party list position sa mga powerful family parties, binalik nila. So ang aming pong panawagan ay essentially that for people to participate in the party list elections, huwag kalimutan na nasa likod ang boto. At isa lang kasi sa party list din ma'am, ang overvoting, ang bumoto ng more than one, 3.5%. Okay, so 65% lang ang fill-up rate kung tawagin. Tapos 3.5% pa ang bumoto ng na-invalid. Na-invalidate, oo. O diba? So dalawang message yun, bumoto at huwag kalimutan na isa lang na iboboto. So yun po yung ma'am, ipapasa po namin sa inyo sana po ma-amplify din ninyo through your program. Yes, maganda yan. That's a very good advocacy. Let's vote for party list. Pero alam mo, sa totoo lang, Delibert, sometimes ang hirap pumili, kasi marami kang gusto sanang suportahan. Yes. Hindi lang isa. Kasi kung sectoral naman ang dating, di ba? Ma'am, ganito po, salamat at binanggit nyo. Nakita namin kasi sa halimbawa, ngayong 156, siyam na organizations, puro babae lamang ang kanilang kandidato.
So para ako ganito siya, kung ako ay women's organization or Candy Women's Organization, imagine if people come together and say, tulungan namin kayong mamili. Kung Oh. gusto niyo boto ng babae, ito lang siyam. Meron puro babae ito, baka pwede niyo doon na kayong mamili. Pumili. Oo. Gusto niyo Maganda. ng OFW, ito yung grupo ng OFW, kayo na, tumingin kayo, bigyan namin kayo ng maliit na information para naman makapili. Hindi, wala naman siguro titingin ng 156 ano. Oo. Pero Oo. at meron titingin ng medyo pag-shorten na yung list, kumbaga may shortcut ka na, baka mas makatulong sa kanila. Oo, ang ganda. Pero ma'am, you decide kasi gusto mo yung dalawa, hindi mo pwedeng iboto yung dalawa. Oo nga. Ikampanya mo na lang yung isa. Diba, ikampanya mo, kunwari dalawa gusto mo, ikampanya mo ngayon dun sa boto mo, kunwari ilang kayo sa bahay Lumabas mo, talaga yung isa-isa kayo. pagkapolitiko niya. Ano ang gagawin natin? Pero totoo, ang ganda ng idea yun Maybe women's organizations must come together and then yun ang i-propagate nila. Vote for any one of these senior citizen, di ba? Kabataan, gano'n. Naku, talaga naman, dapat talaga bumoto ng party list. Kaya lang kasi talagang ang hirap. Pero kampanya na lang natin sila kung sino gusto natin. O Kung Louie, sabi mo 2034 pa. Ang pagbaba, ang talagang makikita mo na sana magbago na itong ating electoral process, di ba? At saka electoral climate dito sa atin. Any messages na para naman mabuhayan kami? Hindi, yung sabi ko 2034 talagang it's just a demonstration, yung illustration na medyo malalim din yung ating problema sa politika, no? At medyo mahirap mag-expect na overnight mapapalitan ito sa susunod na eleksyon. Totoo naman. Or less, baka pareho pa rin yan. Pero kung meron tayong tinitingnan ng pangmatagalan, magkakaroon tayo ng magandang milestone sa, let's say, kung ito ang tingin natin sa 2034, ano ang dapat ma-achieve by 2028? Mas magandang dapat maging programmatic yung mga plano, lalo ng mga NGOs that are involved in political and electoral reform, no? Yeah. Kahit na iba nga, kahit hindi political and electoral reform, kasi hindi mo matatakasan talaga ang politika at election kahit human rights group must be interested Correct. in electoral Yes. in electoral and political reforms, no? Pero ito yung masasabi in relation to the 2025 election. Siguro kung minsan tinitingnan natin election as parang from the point of view of the senatorial election, doon tayo nag-excite. No, ang katotohanan, mahalaga ang mga local elections. Yes, I agree. At kasi closer sa mamamayan at mas totoo at random ang governance sa local election. Pero hindi masyadong napag-uusapan yan. Puro tayo tumitingin sa senatorial election, no? Na sa totoo lang, ayaw ko lang sabihin ng lantad, parang hindi rin ako ginaganahan sa senatorial election except for a few candidates. Pero Yes. sa local, ang laki ang pwedeng maging advantage ng political reform kasi pwede mong idugtong yung tamang pagpili sa tamang pamamahala kasi ramdam Yes. Expect yung tamang pagpili doon sa magiging resulting governance Yes. election, no? At kahit na sabihin nating problema ang vote buying, may ibang lugar niyan sa totoo lang dahil may pag-asang nakikita ang taong bayan sa isang alternatibong kandidato. Pwede nilang i-shun yung vote buying o Correct. tumatos in favor of a candidate who is able to you project hope for the people. Hindi ako naniniwala na bobo ang tao I'm sorry to say that, no? Hindi ako naniniwala sa konsepto ng bobotante. Ang tao, alam niya ang kailangan niya. Alam niya ang kailangan niya sa election. Kaya lang, minsan, hindi niya makita yung alternative. Kaya, bakit hindi mo lang tanggapin yung binibigay sa iyo ngayon kung hindi mo din naman makikita na magiging mabuti ang buhay mo pag bumoto ka ng tama, no? Pero may mga lugar na nakikita nila na ito talaga may pag-asa kami dito. So, ako I'm hopeful sa local election, saka sa congressional election din. Yes. No?
magandang tingnan ang at sa party list, may mga matitinong Oo. party list organization at mga nominees yan. So kahit na unti-unti pag ganun ang aking pananaw, magiging masaya pa rin ako sa outcome ng election. Now, siguro halata na parang nilower ko yung expectation ko, pero meron kasi tayong tinitingnan na pangmatagalan, no? Oo. At mas maganda sa pakiramdam na hindi tayo ma-prostrate masyado dahil wala tayong choice kundi to depend on election as the preferred mode of change and reform. Kasi ang alternative sa election, baka madugo. Kaya ayaw nating mangyari yun. Itaguyod natin ang tuloy-tuloy na pagtitiwala ng taong bayan sa proseso ng election. However flawed it is, no? Let's do our share in improving it. Ay nako, I agree. Talaga naman, the democratic process is the only way. And elections is a very good measure of that democratic exercise. Alam mo, thank you so much, Kom Louie, at saka Telibert. Talagang, I think marami akong natutunan ngayon. At saka I think nag-enjoy naman ang ating mga listeners and viewers, no? For this lively and informative discussion on the significance and importance of these midterm elections at saka yung mga challenges we are facing. Pero alam ko dapat wag tayong mawala ng pag-asa. At saka casting your vote is not merely choosing our leaders, but more of shaping our country's future. Talaga namang importante ito sa mga kabataan natin. Alam niyo yung saying ng di ba isang kanta, sabi niya, it is better to light one little candle than to stumble in the dark. So sa akin, it is better to cast your one vote for the right candidate than to regret for not doing so for the rest of your life. Di ba? Kaya mga kababayan, bumoto tayo ng tama at ihalal ang mga kandidato na meron 3 C's: character, competence, and courage. Ito po si Gwen Pimentel Gana. Maraming salamat at magandang araw po muli. Salamat! Bye! Good governance does not depend on the governors alone, but also on the governed.